Kinagabihan, pasado alas 7, ay naghapunan na sila Magnus. Kasabay na rin ang paghahapunan ng pamilya nila Aling Coring. Naroon na rin si Mang Marsing at hindi matapos-tapos sa pagkikwento kay Father Jacinto ng mga nagawa niyang pagkakamali. Sana raw ay mapatawad pa siya ng Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng pari kung taos-puso ang kanyang paghingi ng tawad at magbabago na ng tuluyan, ay tiyak naman ang kapatawaran para sa kanya. Naluluha sa pagpapasalamat sa mga payo ang padre di pamilya na si Mang Marsing. Pasado alas 8, kahit madilim ang kalangitan, hindi naman umulan mula hapon hanggang sa dumilim. Kaya nagsimula ng maglakad sina Magnus papunta sa teritoryo ng mga asbo na pinamumunuan ng albularyong si Oming at Onyo. May dalang isling bag si Father Jacinto. Si Magnus naman ay nakasabit sa likuran ang lalagyanan ng palaso para sa kanyang pana at may isling bag rin. Pagkababa nila sa may kalsada malapit sa tindahan nila Aling Tess, ay napansin nilang walang katao-tao sa paligid. Maging ang tindahan ay sarado na rin, pero may liwanag ng ilaw naman na maaaninag mula sa loob, pero walang ingay. Halatang may kinakatakutan ang mga tao rito ah. Maaga pa, pero wala nang mga taong pakalat-kalat. Wika pa ni Father Jacinto. Oo nga po, Ninong. Tara po, dito sa kaliwa ang papunta roon kina Onyok. Nauna na nga si Magdo sa paglalakad. Nakasunod naman sina Father Jacinto at Maris. Makalipas ang 10 minuto ay naroon na sila sa may bandang sementeryo. Doon pa lang ay nakaramdam na sila ng mga pagkilos sa paligid. Isang tiktik ang tumalon mula sa ibabaw ng apartment style na mga nicho, papabagsak kina Magnus. Pero mabilis nakabaril si Father Jacinto gamit ang baril na may silencer ang dulo. Bulagta iyon sa kanilang harapan. Lumingon sa likuran ang pari. May isa pang sumusugod mula roon. Sapul din iyon sa pagitan ng mga kilay. Diretso rin iyong bumagsak sa lupa na nauuna ang mukha. Ang kukulit ah! Wika pa ni Father Jacinto. Hindi pa nila yan mga tauhan, Ninong, dahil asbo ang lahi nila. Iyang mga tiktik, mga mabababang uri lang yan, di ba? Oo, tama ka Magnus, dahil malakas lang ang mga iyan sa buntis, dahil wala namang laban sa kanila. Hindi rin humaharap ang mga iyan sa mga normal na tao. Depende na lang kung may nag-uutos sa kanila na tambangan tayo ng maaga, at may kapalit kapag ginawa nila iyon. Doon pa lang sila maglalakas loob na umatake ng ganito. Paliwanag pa ng pari. Nakita ni Magnus na may isang tiktik ang nasa itaas ng puno ng nyog sa kanang bahagi ng daan. Nakadungaw iyon sa kanila at hindi malayong talunan sila kapag natapat na sila roon. Kaya agad niya na rin iyong pinana gamit ang mumurahing palaso na kanyang nabili sa isang local sports store. Sapul iyon sa gilid ng leeg at bumaon pa nga ng malalim sa puno ang palaso. Kaya hindi iyon nalaglag. Maririnig na lang ang papahina na paghuni hanggang sa maging tahimik. Tila may nagsisiga ng mga dahon sa paligid dahil sa makapal na hamog na malamig sa pakiramdam na siyang magbibigay ng kilabot sa mga dumadaan. Mabuti at pare-pareho naman sila ng mga nakajacket, tactical pants at boots. Kaya hindi dumidikit sa kanilang balat ang ginaw na naroon. Inurasan ni Magnus ang kanilang paglalakad mula sa bahagi ng sementeryo. Bago sumapit ng 15 minuto ng kanilang paglalakad, ay nakikita na nila ang isang pamayanan sa unahan. Teka, kaninang umaga na nagpunta tayo rito ay may malalaking puno sa bahaging ito ah. Bakit ngayon ay wala na? Mababang burol na lang at patag na lupa. Sabi naman ni Maris, malamang hindi naman tayo dito nagpunta kanina.
Nakadirect sa ibang lugar ang daan kaninang umaga dahil sa gamit nila orasyon. Kaya tama nga ang sinabi ko sa iyo. Kahit pa mag-orasyon ako ng pangkontra, wala rin tayong makikita dahil hindi naman tayo rito dinala ng daan kaninang umaga. Oo nga Maris, mukhang tama ka. Pagsang-ayon pa ni Magnus, nakita nilang naroon na sa harapan noong maliit na pamayanan si Onyo. Inilibot ni Magnus ang tingin sa paligid. May hindi bababa sa 7 kabahayan ang magkakadikit na magkatumpo. Bago makarating roon ay may mga magkakalayong puno ng nyug sa paligid. Sinimula na ni Magnus ang pag-iisip ng strategy kung paano lalabanan ang mga aswang na naroon. Sigurado namang papalibutan sila, lalo at nakikita nilang naggagalawan ang mga dahon sa unahan. Tanda na may mga dumadaan roon at nagsisimula na ring umikot para sila ay mapalibutan. Nauuna sa paglalakad si Magnus katabi si Maris para maharangan nila si Father Jacinto na pasimpleng naglalaglag ng pampasabog sa mga nadadaan ng puno. Nakatayo sa tabi ni Onyok ang isang matandang lalaki. Mahaba ang puting buhok at meron ding mahabang balbas. Mapagpalang araw sa iyo, Inang Babaylan. O mas tamang sabihing, Sindaya, anak ng burhami na si Karim. Sabi naman ni Maris, kilala mo pala ako. May kadaldalan din pala iyong si Aldino, no? Albularyong Omeng, walang kasalanan sa inyo ang batang dinukot ng apo mo na si Onyok. Ang totoo, noong isang araw ko lang nakilala ang batang yan. Kaya kung papatayin nyo yan, ay alam nyo wala rin siyang masyadong magiging epekto sa akin. Lahat naman ng inosente ay pinoprotektahan ko ang buhay. Pero kung papatayin nyo yan, magiging parang pagpatay lang din yan sa ibang mga inosenteng bata na nasa daan. Sumenyas ang albularyong si Omeng sa apo niya na si Onyo. Napakawalan ang binatilyong si Jepoy. Hindi pwede, Lo. Insurance natin to eh. Hindi sumagot ang matanda. Nilakihan niya lang ng mga mata ang apo na biglang nagliwanag ng pula at muli ring bumalik sa normal na kulay. Dahil doon, binitawan na ni Onyok ang pagkakahawak kay Jepoy. Napapangiti habang iiling-iling si Maris. Anong nakakatawa, Sindaya? Tila galit na tanong ng albularyong si Omeng. Ano sa tingin mo ang nakakatawa? Malamang kayo. Ipinagmamalaki nyo ang inyong hawak na kapangyarihan. Pero latak lang yan ang kapangyarihan ng mga burhamin. Binigyan kayo ng latak na kapangyarihan kapalit ng inyong sariling kaluluwa at kaluluwa ng walang katapusang bilang ng mga babae na bibiktimahin nyo at iaalay sa kanila. Hindi nyo ba naisip na masyadong mahal na kabayaran iyon para sa kaunting itim na kapangyarihang kapalit? Kung siguro ay binigyan kayo ng kapangyarihan na kalibel nang ibinigay nila kay Apong Abraham, ay baka masasabi ko pang sulit na rin kaunti. Pero yung ganyan, nagmumukha kayong barya na ipinasok sa bulsa at binilog-bilog. Pang-iinsulto pa ni Mari sa matanda. Nais niya kasing ilabas ng matanda ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan noon na hindi malayo. Si Aldino mismo ang papasapiin ng matanda sa katawan para mapatay si Maris. Malakas na rin ang loob niyang mang-insulto dahil naroon na sa tabi niya si Jepoy. Dahan-dahan niya yung hinawi patungo sa kanyang likod. Sabi ni Magnus, Ninong, ilan na nakapalibot sa atin? 20 asbo, Magnus. Pang 21 at pang 22 ang maglolo. Anak ng tinapa, ang dami pala nila dito. Akala ko isang pamilya lang eh. Nagsalita naman si Onyo. Ano, Magnus? Pinagpapawisan ka na ba ng malamig? Normal yan kung marunong kang magbilang. Malalaman mo kung gaano kadihado ang laban. Sabi naman ni Magnus. Oo, tama ka, dihado nga ang laban. Pero sa panig nyo, hindi sa amin. Baka nakakalimutan nyo na isa akong tagabantay ng mga elemento ng kalikasan. At itong si Maris, anak ng panganay na prinsipe ng mga Burhamin.
kung ang pagkaraniwang level ng prinsipe ng mga Burhamin ay nagbigay sa inyo ng ambu ng kanilang kapangyarihan, ano kaya ang ibibigay ni Karim sa kanyang nag-iisang anak na babae na isa pang inang babaylan? Ano, Onyok? Mathematics ba ang kailangan natin dito o analysis? Napalunok ng laway niya si Onyok at napag-isip-isip na may punto ang mga sinabi ni Magnus. Pero ang hindi nila alam na sa pagkakataong iyon ay isa lamang pangkaraniwang tao si Magnus na walang kahit kaunting kapangyarihan bukod sa kanyang pisikal na kakayahan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Muli pang nagsalita si Magnus upang magyabang. Tapos itong kasama namin, ito si Father Jacinto. Napakabangis nito. Kaya nito magbasbas ng 20 patay sa isang misa lang at magkasal ng 100 magkasintahan sa isang misa lang din. Tinapik naman ni Father Jacinto si Magnus. Anak, ano ba yung pinagyayabang mo? Mga talent mo. Bilangan yata ng talent ang labanan rito eh. Niyayabangan kasi tayo. Nagsalita naman si Lolo Oming o yung albularyo. Kahit anong iyabang nyo, isa lang ang malinaw. Nasa loob kayo ng teritoryo ko at walang makakalabas sa inyo rito ng buhay. O kahit mamatay kayo, ay hindi pa rin kayo makakalabas. Dahil gagawin lang namin kayong laman dyan. Lipulin sila! Sigaw pa ng matanda. Dumikit kayo sa akin. Wika pa ni Maris. Agad namang dumikit kay Maris ang tatlo. Sina Jepoy, Magnus at Father Jacinto. Dumukot ng asin sa kanyang bulsa si Maris. Saka inihagis ng diretsyo paitaas. At noong bumagsak pa ibaba ang asin, ay nakaguhit na iyon ng paikot ng pabilog sa kanila. At ang kakaiba, dahil nagliliwanag ng puti ang asin, na animoy mga kristal na nagliliwanag. May kalakihan ang bilog na iyon. 1 metro din ang distansya mula sa kanila paikot. Kaya pwede pa rin silang makagalaw ng malaya sa loob noong bilog. Jepoy, kahit anong mangyari, huwag kang lalabas sa bilog na ito ha. Pero kapag nabasag nila ang guhit ng asin, ay dumikit ka kay Father Jacinto. Wika pa ni Maris. Ha? Pari po kayo, idol? Sabi naman ng pari. Oo, pari ako sa umaga. Mananabas naman ang aswang sa gabi. Pero wag mo ako tatawaging idol. Magagalit sa atin si Boss G. Ha? Sino po yun? E di ang Diyos, ang ibig ko sabihin. Siya lang ang dapat na idol natin at wala nang iba. Jepoy, yumuko ka. At kung sa tingin mo ay hindi mo kayang tignan ang mga nilalang sa paligid, pumikit ka na lang din at takpan ang iyong tenga. Opo, Father. Sagot naman ni Jepoy na umupo na sa gitna ng tatlo. Agad nang sumugod ang 3 mababangis na asbo mula sa kanan. Sabi naman ni Maris, huwag kayong gagalaw, hayaan niyo lang silang lumapit. Pagkalingon ni Magnus sa kaliwa, ay may 2 asbo rin ang sumugod. Nakahanda na ang itak ni Magnus para salubungin ang mga aswang kung sakaling makapasok sila sa bilog. Pagkarating ng mga iyon sa bilog na guhit, ay tila nalusaw ang kanilang balat hanggang sa laman. Kaya agad na rin silang umatras, pero napalugmok na sa lupa dahil nalusaw na nga ang kanilang laman sa hita, binti at mga braso. Kaya wala na silang muscle na magagamit para tumayo. Agad namang binaril ni Father Jacinto sa ulo ang 2 sa kaliwa. Si Magnus naman ay pinagsasaksak sa dibdib ang 3. Hindi na noon magawang makasalag, gawa ng pagkalusaw ng laman. 5 down, 15 na lang. Wika pa ni Magnus. Nakita niyang may 4 na asbo ang papasugod mula sa itaas na bahagi sa may kaliwa. Agad humugot ng palaso si Magnus at pinana ang nasa gitna ng mga iyon. Tumawa naman si Onyo, sabay sabing, Bobo! Anong tingin mo sa amin mga asbo? Mabababang uri ng aswang? Madali lang namin niyang masasalo. Wika pa noon na tumatawa. Pero bigla ring napalis ang ngiti sa labi noong sumabog ang dulo ng palaso. Matapos saluhin noong isang aswang na nasa pinakagitna ng 4.
Lahat sila ay nagsitalsikan ng magkakahiwalay. Agad nang lumabas ng bilog si Magnus at sinugod ang apat. Hindi naman ang mga iyon namatay, pero bumabarag ang lakad noong makatayo dahil sa impact ng pagsabog. Pagkalapit ay agad tinaga ni Magnus ang nasa kaliwa, sabay ng roundhouse kick na tumama naman sa aswang na nasa kanan. Talsik iyon at napasubsob. Halos magkasabay naman ang dalawang aswang sa pagkalmot kay Magnus. Pero nagdive si Magnus sabay rolling pagilid. Napunta siya sa gilid. Tinapakan naman siya ng isa sa ulo, pero mabilis siyang nag-kick up. Kaya wala na siya noong lumapag ang paa noon sa lupa. Binalya niya iyon gamit ang katawan pagilid. Kaya na-outbalance iyon. At noong pasundan niya ng talon sabay saksak sa dibdib, ay hindi nagawang makailag o makasalag. Isang malakas na pawalop na kalmot uli ang paparating sa mukha ni Magnus mula sa isang aswang, pero mabilis siyang yumuko sabay on ng kanyang magnetic gloves. Sa kabuong puwersang ibinaon ang suntok sa sikmura noong aswang na iyon. Halos lumuwa ang mga mata ng aswang dahil sa lalim ng narating ng suntok. Sapul ang mga mahahalagang organs sa loob ng katawan at may nabali pang ang ilang buto sa tadyang. Noong bumagsak iyon sa lupa ay kumikisay na at binawian ang buhay. Wala pa ring ideya ang natitirang dalawang aswang kung saan nanggaling ang lakas na iyon. Isa ang pumwesto sa likuran ni Magnus, isa naman sa harapan. Kaya mabilis nagrolling si Magnus papunta sa bahaging may mga puno ng nyug. Sumunod ang dalawang aswang, kaya pareho nang nasa harapan niya ang dalawa. Sabay na kumalmot ang dalawang iyon. Tinadyakan naman ni Magnus ang gilid ng tuhod noong isa, kaya napayuko iyon. At sinalubong niya ng pagsaksak ng itak ang bungangang nakabuka. Nasalag niya naman ng kaliwang kamay ang kalmot noong isa pa. Pagkabawi ng balanse ay mabilis siyang umikot at binanata ng isang turning back kick ang isa na tumama sa sikmura. Tumalsik iyon at natumba. At noong babangon ay may nakita iyong bagay na ibinato ni Magnus na agad naman noong sinalo. Narinig na lang noon na sinabi ni Magnus, "Oh, sayo na to, kanina ka pa overdue." Noong mapayuko iyon upang tignan kung ano ang bagay na kanyang sinalo, ay doon niya palang na-realize na isa iyong granada. Pero huli na para bitawan o ibato pa iyon dahil agad nang sumabog. Nagkalat tuloy ang laman ng aswang na iyon sa paligid. Nilingon ni Magnus si Onyok at Omeng. Nakatayo lang iyon sa harapan at nanunood sa laban. Mukhang kampante silang matatalo si Magnus ng mga tauhan nila. Mula naman sa likurang bahagi ay nakita ni Father Jacinto na may 4 na aswang ang lumabas mula sa mga puno. Naalala niyang naroon nga pala ang 3 pampasabog na binitawan niya. Dinukot niya ang remote sa bulsa sa kapinindot. Magkakasabay na sumabog ang 3 flash grenade. Kaya pasubsob na bumagsak sa lupa ang 4 na aswang. Lumapit na rin si Father Jacinto sa 4 at pinagbabaril ang ulo noon ng mga balang ibinabad sa blue sodium solution. Basag ang ulo ng 4. Nakita ni Father Jacinto na may 5 mga babaeng aswang ang tumatakbo mula sa mga kabahayan sa likuran papunta sa may harapan. Agad siyang kumuha ng 3 granada at isa-isang tinanggalan ng pin. Saka ibinato ang 2 papasalubong doon sa 5 babaeng asbo. Ang isa naman ay itinodo niya ang pagbato, kaya doon iyon dumapo sa mga kubo sa likuran. Dinig niya ang hiyawan mula sa likurang kabahayan. "Ah, meron pa pala ron ha?" Muli siyang dumukot ng 2 granada at buong lakas na ibinato patungo sa likuran. Dahil doon ay nagalit na si Onyo. Nasisira na kasi ang kanilang mismong pamayanan.
Mabilis iyong tumakbo papasugod kay Father Jacinto. Pero bago pa siya makatakbo, ay nauna nang tumakbo sa kanya si Magnus na nagmumula naman sa ibang direksyon. Dahil sa galit, kaya nawala na sa isip ni Onyok si Magnus. Tumalon siya ng mataas para dambahan si Father Jacinto. Napatingin naman si Maris kay Magnus at alam niyang balak ni Magnus na salubungin si Onyok. Pero hindi niya na iyon masasalubong dahil masyadong mataas ang itinalon ni Onyok dahil sa pagiging aswang nito. Kaya ginamit ni Maris ang kanyang telekinesis at ikinumpas kay Magnus saka iniangat sa ere. Sinabayan iyon ni Magnus ng pagtalon, kaya ang nangyari, mas mataas pa ang inabot ng talon ni Magnus kaysa kay Onyok. At habang nasa ere, ay nakapormang sidekick si Magnus. At noong magsalubong sila sa itaas, ay nagulat si Onyok nang tumama sa gilid ng leeg niya ang isang matigas na combat shoes mula kay Magnus. Gawa ng nasa ere nga siya, kaya mas malayo ang itinalsik ni Onyok. Kinontrol naman ni Maris ang pagbagsak ni Magnus para hindi ito ma-injury. Hindi agad nakabangon si Onyok dahil maliban sa malakas na sipa na tumama sa gilid ng kanyang leeg, ay humampas rin siya sa katawan ng matigas na puno noong bumagsak. Si Father Jacinto naman ay itinuloy ang pagsugod sa 5 babaeng aswang na tumilapon matapos niyang hagisan ng 2 granada. Kahit susuray-suray ay pinilit ng mga iyon na tumayo para lumaban. Pagkalapit ni Father Jacinto sa mga iyon, ay hawak niya sa kaliwa ang baril, sa kanan naman ang itak na machete. Isang putok sa sentido agad ang ibinigay niya sa isa. Pagkalmot naman ng pangalawa ay sinalag niya gamit ang roundhouse kick. At noong makalihis, ay sa kanya sinaksak ng itak ang gilid ng leeg. Tinalunan siya ng 2 pang babaeng aswang. Binaril niya ang isa na tinamaan sa mukha, sabay siya ay nag-rolling. At noong makatayo, ay binaril niya rin sa gilid ng ulo ang isa pa. Isang babaeng aswang na lang ang natitira roon. Ibinalik ni Father Jacinto ang kanyang baril sa holster. Saka siya nag-fighting stance. Patakbong sumugod sa kanya ang natirang babaeng aswang. Niyukuan niya iyon, sabay saksak ng itak sa ilalim ng baba noon. Sa lakas ng puwersa ay tumagos ang itak sa ulo. Nahintuan sa pagkilos ang aswang at agad nang natumba. Nahirapan pa nga sa pagbunot ng itak ang pari dahil kumalsot talaga iyon sa bungo. Kaya tinukuran niya ng paa, sabay bunot gamit ang 2 kamay. May 2 babaeng aswang na lang ang naiwan. Hindi na nakatiis ang mga iyon at patakbong sumugod kay Maris na animoy hindi na iniisip ang depensang asin na may mataas na antas ng orasyon. Pero nag-aalala si Maris noong makitang may hawak na kahoy na matulis ang 2 iyon. Baka kahit hindi sila tuluyang makapasok, ay masaksak naman nila si Jepoy na nasa loob ng bilog. Itinaas ni Maris ang kanyang 2 kamay at ginamitan ng telekinesis ang 2 aswang na nasa ere. Inilihis niya ang mga iyon ng direksyon at pinabangga sa magkahiwalay na puno ng nyug. Humiyaw ang mga iyon dahil sa lakas ng pagkakahampas nila sa puno, gawa ng puwersang idinagdag ni Maris sa kanilang pagtalon. Pilit pa rin tumatayo ng 2 iyon, kaya ikinumpas ni Maris ang kanyang kamay paturo sa 2 matulis na kahoy na nabitawan ng 2 aswang. Pinaangat niya iyon sa ere at buong puwersang ibinato ng sabay pasaksak sa 2 babaeng aswang. Narinig nila ang sigaw ni Onyok, "Miriam!" Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Onyok sa katahimikan ng kagubatan. Sabi naman ni Magnus, "Miriam pala ha? Sa dami ng babaeng ginawa mong asawa, kay Miriam ka lang nalungkot noong mapatay. Langya ka, babaero ka nga, sa maling paraan naman, sa pilitan. At least ako, walang pamimilit. Handa lang akong bigyan ng atensyon ang sino mang may uhaw na puso.
basta't maganda. Litaniya pa ni Magnus habang naglalakad siya papalapit kay Onyok. Nakita ni Maris na habang nagkakagulo sa laban ang ibang mga aswang, ay nakapikit lang ang albularyong si Oming. Noong mapatay na ang lahat ng mga tauhang aswang at si Onyok na lang ang natitira, ay saka palang iyon nagmulat ng mata. Pulang-pula na iyon at nagliliwanag. Noong makita naman ni Onyok na nagbabago na ng anyo ang kanyang lolo, ay doon na rin iyon tumindig ng tuwid, sabay may inusal na orasyon. Maya-maya ay unti-unting lumalaki ang katawan ni Onyok. Humaba ang mga braso at binti. Naging maugat na parang kahoy at bumangis ang mukha. Naging kakaiba ang itsura noon na nagkaroon ng dalawang maliliit na sungay. Ang balat naman ay naging mapula. Sabi naman ni Maris, "Magnus, mag-iingat ka. Nagpapasapi na sila sa buramin." Sabi naman ni Magnus, kaya pala hindi ka na mukhang aswang. Ayos yan pare. Nag-crave tuloy ako na kumain ng malutong na balat ng lechon. Naging kabalat mo na iyon eh. Wika pa ni Magnus habang pinagmamasdan lang si Onyok na nagpapalit ng anyo. Sa bahagi naman ni Maris ay mas naging mabilis ang pagbabago ng anyo ni Albularyong Oming. Pero mas mukha ng matandang burhamin ang itsura noon. "Hulaan ko, ikaw yan Aldino. Narito ka ba para patayin ako?" Wika pa ni Maris. Sumagot naman ang nilalang, "Ang totoo niyan, Sindaya, papatayin nga kita. Pero huwag kang mag-alala, dahil sa meron kang dugong burhamin, kaya pwede rin kitang buhayin muli. Hindi rin magagalit sa akin si Karim. Ay, teka, mukhang magagalit pa rin naman. Kasi kapag nabuhay ka ng muli, ay ako na lang ang kikilalanin mong amo, dahil ako ang bumuhay sa iyo. Mawawala na rin ang koneksyon mo sa mga taong pinahahalagahan mo sa mundong ito. Magiging tao ka man muli, pero hindi mo na maaalala kung ano ang halaga nila sa iyo. Kaya sa akin ka na noon, at wala nang paraan para mabawi ka pa sa akin." Tumatawang wika pa ni Aldino. Sabi naman ni Maris, "Maganda pala yung plano mo no? Pero mas maganda ang plano ko, dahil tatapusin na kita sa gabing ito." "Nagpapatawa ka ba, Sindaya? Ginawa mo na yan noong isang gabi, di ba? Pero madali lang ako makakalabas." "Sige, tignan natin." Wika pa ni Maris at nag-fighting stance. Itinaas ni Aldino ang kanyang mga kamay. Kasabay noon ay ang pagbiyak-biyak ng lupa sa kanyang harapan. Tila humihigop na ito ng itim na kapangyarihan mula sa ilalim ng lupa. Noong makumpleto ang kinakailangang lakas, ay biglang iniluhod ni Aldino ang isang tuhod niya sa lupa, sabay lapat ng isang kamay. Pagkalapat lang noon sa lupa, ay isang malakas na shockwave ang lumabas mula roon at nagsitalsikan lahat ng malapit sa kanya. Maging ang barikadang asin ni Maris ay nabasag rin. Agad niyakap ni Maris si Jepoy para hindi ito masawi sa epekto ng shockwave ni Aldino. At sa lakas nga ng puwersa ay pareho silang tumalsik ng binatilyo. Maging si Father Jacinto na papalapit sana kay Jepoy ay tumalsik rin sa malayo. "Hayop ang mga albularyong ito! Kumukuha ng kapangyarihan sa kadiliman!" Reklamo pa ng pari. "Jepoy, ayos ka lang?" Tanong ni Maris sa natatakot na mukha ng binatilyo. "Opo, Ate Maris. Ayos lang po ako." "Jepoy, makinig ka. Dito ka lang sa likuran ng puno ha. Yumuko ka lang at kumapit ng maigi. Maraming beses pa siyang magpapakawala ng ganong enerhiya. Kaya kailangan mong kumapit." "Mag-iingat ka po, Ate Maris." "Oo, Jepoy. Salamat." Wika pa ni Maris at naglakad na pababalik sa harapan ng bahay ng albularyong si Oming. Nakita niyang papunta na rin si Father Jacinto sa kinaroroonan ni Jepoy, kaya nakampante na rin siya na may makakasama na ang binatilyo. Pagkalapit niya ay nagsalita si Aldino. "Kaunting buga lang pala ng kapangyarihan ko,
Malayo na kaagad ang kinatalsikan mo! Ngumiti lang si Maris at umiling-iling. Muli siyang nag-fighting stance, saka nagsagawa ng mga pagkumpas gamit ang dalawang kamay. Unti-unting umihip ang malamig na hangin sa paligid ni Maris. Maging ang mga dahon ay natatangay. Pero hindi naman marahas ang pag-ihip ng hangin na iyon. Tila sumasama lang iyon sa kumpas na ginagawa ng dalaga. Noong makumpleto na ang kumpas para sa orasyon, ay ikinumpas na iyon ni Maris paturo kay Aldino. Nakasalukuyang nakasapi sa katawan ng albularyong si Omeng. Tumayo ng tuwid ang nilalang habang nakadipa. Tila isang malamig na hangin lang ang tumama kay Aldino at tumagos lang ang hangin sa katawan nito. Noong walang maramdamang sakit ay saka iyon nagmulat ng mata. Oh, ano yun? Atake o masahe? Wala man lang ako naramdamang sakit kahit kaunti. Nakangiti lang si Maris na sumagot. Nagkakamali ka, Aldino. Hindi yun atake, kaya hindi ka nasaktan. Isa lamang iyong selyo ng kalangitan at kahit ang prinsipe ng mga Burhamin ay hindi magagawang makawala. Hindi ko yan ginawa sa'yo noong nakasapi ka sa dalaga dahil ayoko mapaslang iyon. Ngayon, na isang kampon mo na rin ang iyong pinasukan, kaya pwede ko na kayong tapusin ng sabay. Natahimik si Aldino at kinabahan dahil kapag nagkagipitan ay hindi na siya makakalabas sa katawan ng albularyong si Omeng para tumakas. Selyo ng kalangitan? Nagpapatawa ka ba? Mga taong may matataas na kapangyarihan lang ang kaya magsagawa ng orasyon na iyon. Wala ka namang mutya ng kidlat o kahit sinukuan. Kaya, imposibleng magkaroon ka ng malakas na enerhiya na makakaya magpagana ng selyo. Oo, tama ka nga Aldino. Wala ako noon. Pero may kakilala akong meron. At siya ang nagbigay sa akin ng enerhiya na higit pa sa kailangan ko para mapagana ang selyo ng kalangitan. Kaya, huli ka na Aldino. Sa akin ka na. At sa gabing ito, ay hinahatulan kita ng kamatayan. Wala ka ng kabilang buhay at hindi ka na rin makakabalik ng Yomi Astra. Tuluyan ka nang mabubura sa mundong ito at sa kahit saang mundo. Kahit natakot ay tumawa ng malakas si Aldino. Oo, tama ka naman dyan Sindaya. Pero walang silbi ang selyo kung hindi mo ako mapapatay. Madali lang makakalabas ng selyo. Papatayin ko ang taong may gawa noon. At syempre, papatayin naman talaga kita. Kaya walang problema sa akin iyon. Kahit ilang beses mo pa akong iselyo sa katawang ito, ay mawawalan rin yan ng silbi kapag patay ka na. Wika pa ni Aldino, sabay kumpas ng itim na enerhiya patungo kay Maris. Mabilis naman na gumawa ng bilog na panangga si Maris at iyon ang sumalag sa atake ni Aldino. Mukhang marami ka nang natutunan Sindaya sa pagiging inang babaylan mo. Pero wala pa rin iyan sa kalingkingan ng mga alam namin ng mga prinsipe ng kaniliman. Umangil ng malakas si Aldino. Malayo na sa pagiging aswang ang tunog ng kanyang pag-angil. Pagkatalon niya sa itaas ni Maris, ay tila sumasayaw si Maris bago gumawa ng kumpas. At noong kumumpas ay sunod-sunod iyon na mga bolang apoy. Nagpapatawa ka ba uli? Nabubuhay sa apoy ang mga Burhamin! Sumagot naman si Maris. Oo, alam ko, pero hindi sa banal na apoy. Bago makarating ang mga bolang apoy kay Aldino, ay isa-isang nag-iba ng kulay, nagiging asul na ikinataranta naman ng prinsipe. Sunod-sunod iyon at sa bawat tama ng isang bolang apoy ay tila may kasamang mabibigat na bato na bumabayo sa katawan ng Burhamin. Hindi ito nakarating sa kinaroroonan ni Maris dahil tumalsik na iyon papabalik. Galit na umungol si Aldino at dahan-dahang tumayo. Pero pagkatayo niya ay naka-fighting stance muli si Maris. Naririnig niyang tila nagkakabasag-basag ang mga bato mula sa malayo. Hindi naman lumilindol, kaya walang dahilan para matibag ang gilid ng isang pangpang at magkabasag-basag ang bato roon.
Hindi niya na iyon pinansin at muling napakamao. Nagliyab ang kanyang kamay ng kulay pulang apoy. Papasugod na siya kay Maris. Noong makita niyang nasa ere na ang mga bato, lahat iyon ay may matutulis o maninipis na dulo. Imbis na nakaamba siya ng pagsuntok kay Maris, ay isinalag niya na lang ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Pero dahil sa lakas ng puwersa at bilis ng daluyong ng mga bato, ay bumaon iyon sa kanyang mga kalamnan, lalo na sa bahaging sikmura na walang takip ng kamay. Inalis niya ang kanyang mga kamay sa mukha at tinignan ng masama si Maris, pero nagtataka siya kung bakit nakangiti pa rin ang dalaga tapos tumingala. Doon niya nakita na dumilim ang kanyang kinatatayuan. May isang malaking bulto pala ng bato ang papabagsak sa kanya na siyang tumatakip sa liwanag ng buwan. Diretso yung bumagsak sa katawan ni Aldino at nadaganan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 142. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.